Magandang araw sa inyo mga solid ka-DDS, mga kapwa ko OFW dyan, saan man kayong bansa naroroon ngayon. Magandang araw sa inyo at sa mga kababayan natin dyan sa Pilipinas. Magandang araw. At ito ang topic natin iba't iba. Yung tungkol sa ito pahayag ni Mike Abe. Ewan natin kung saan niya na naman napulot ang haka-haka niyang ganito na nasa 2028 magtatandem ang Sara Amy. Kaya raw ito namamangka sa dalawang ilog itong si Amy Marcos. Ang balak nito ay maging vice presidente ni Inday Sara sa 2028. Saan kaya nasagap ni Mike Abe ito? Itong si Mike Abe, hindi natin malaman kung abogado pa naman ito. Abogado pero kung saan nangunguha ng nangangalap ng balita itong taong to. Ewan natin kung kasi masyadong masyadong loyal na naman sa boss niya. Boss niya ngayon si Tambalolong na naman, si Tambaluslos. Hindi natin malaman kasi kung saan nakikinabang ito, doon ito . Hindi natin malaman kung tumatanggap ito ng lagay doon kay Tambaluslos para sumisip-sip na naman doon kay Tambaluslos. Kasi noon, iba't iba amo nito . Kung saan nakikinabang ito, doon ito. Sinasabi niya tatakbo raw si Amy bilang vice presidente ni VP Sara sa 2028. Malabo nang mangyari ito kasi nga nadala na yung mga tao sa mga Marcos. Mga nangyayari ngayon, okay lang kung ang unit team naging maayos ang takbo. Siguro may posibilidad na magtandem pa ang Marcos Duterte Marcos. Pero sa mga nangyayaring ito ngayon, napakalabo na dahil nga dalang-dala na yung tao sa mga Marcos. Kasi nga, pero kung naging maayos ang takbo ng bansa at tinupad ni BBM ang pangako niya sa mga tao nung nangangampanya siya, siguro pa. Sinira ng pinsan niya at asawa niya ang pangalan nila. At siyempre, hindi rin naman pwedeng walang basbas ni BBM ito dahil alangan naman magpakasira siya. Andyan si kapatid niya, si Inday, si Senator Amy na nagpapayo sa kanya. Kaya lang, talagang nakokontrol siya nitong asawa niya at pinsan niya. Kaya talagang nasira na sila sa taong bayan. Okay na sana nung nangangampanya sila at nung nanalo sila at nung napalabas yung buhay nila sa Malacanang, yung buhay ng pamilya nila, bumalik na ang sampalataya ng tao sa kanila dahil nga sinira lang umano ng Aquino administration yung pangalan nila. Kaya lang dahil nga sa mga nangyayari ngayon talagang parang napatotohanan ng mga tao na talagang hindi sila karapat-dapat, talagang parang ugali na nila. Masakit mang aminin na si
Senator Amy sana, maayos naman yung ano niya, yung katayuan niya sa mga Duterte, yung pakikisama niya. Sinira naman ito nung kapatid niya at ng pinsan niya, nung hipag niya. Hindi naman pinanindigan yung mga pangako nila nung nasa kampanya. Kaya kumbaga wala na silang mukhang ihaharap dito sa tao, sa taong bayan sa susunod na mga eleksyon. Kaya nga nila isinusulong itong Chatche, itong PI, para manatili na lang sila sa pwesto. Magsalin lahi sila dyan. Kasi nasira na sila sa tao eh. Ang mabigat ngayon, pera-pera naman at pansariling interes. Hindi rin naman papayag ang taong bayan na manatili sila dyan tapos ganyan ang nangyayari sa bansang Pilipinas. At number 1 na rito si Tatay Digong. Siyempre, yung mga supporters, kaming mga solid DDS, hindi rin papayag dahil okay lang kung maganda ang patakbo sa bansa. Pero pagka ganitong pansariling interes, pera-pera lang, paano pang magtatandem uli ang Marcos Duterte Marcos? Wala na, sirang-sira na. At ito naman si Subiri. Si Subiri parang naging tauhan na lang din ni Martin Romualdez, ni Tambaloslos. Inaano niya rin, hinihikayat niya rin si Senator Amy. Sinabihan niya rin na itigil yung investigasyon sa PI. Ba't mo pinapatigil? Kasi nga, pinagbati na rin sila. Pinagbati sila ni BBM, itong si Tambaloslos at si Subiri. Kaya siguro nabulungan na naman ito o baka nabulungan ni Tambaloslos o nabigyan ng nabigyan ng malaking panggasolina. Kaya naging ganito na naman. Saan ka ba naman nakakita ng Senate President parang pinaglalaruan lang ng Speaker of the House. Mahirap itong mga nangyayari ngayon sa bansang Pilipinas at sa Senado at Kongreso. Kasi hindi rin natin malaman kung hindi na nagkakaisa talaga o parang nagpapakitang tao na lang itong mga investigasyon na ito. Ngayon sa AKAP na naman. Pagkatapos ng PI may AKAP. Yung AKAP na to, matindi rin ito dahil ang laki ng pondo. Ilang bilyon ang pondo rito. Permado na ang pondo ng AKAP. Pero ang sinasabi ron sa investigasyon sa Senado, may pondo na pero hindi malaman kung saan gagamitin ang pondo. Biruin mo yun. Gaano ka bulok itong sistema na panukala nila ngayon samantalang yung mga gusto nilang mangyari na sinasabi ni BBM mga pangako niya sa tao katulad yung sa Pampanga na lang magiging pagagandahin yung takbo ng agrikultura tapos sasabihin wala pa palang pondo, mangangala pa ng pondo kung saan kukunin. Samantalang itong AKAP na ito, sabi sa investigasyon sa Senado, hindi pa alam kung saan gagamitin ang pondo. Wala pang konkretong batayan para dun sa paglalaanan ng pondo. Pero may pondo na. Samantalang yung mga plano nila na gusto nilang pagandahin, wala pang pondo yung pinapangako nila sa tao.
gaano kabulok itong sistema na 'to. Kaya diyan sa Senado parang puro imbestiga-imbestiga, parang wala namang nangyayari kung anong nangyari do'n sa mga imbestigasyon na 'yan. Biruin mo na lang yung katulad na lang nung sa PCSO na 'yon, na sa Lotto, imbestigasyon ni Coco Pimentel at ni Rapi Tulfo. Hindi natin alam kung inayos ba sila ni Mel Bilyonaryo, yung PCSO Mel Robles na 'yon. Hindi natin alam kung nag-usap-usap na sila diyan, kung may panggasolina na ring binigay sa kanila, pampamantika sa labi. Nawala na rin 'yun Nung una, ang bangis ni Tulfo tsaka ni Coco Pimentel sa imbestigasyon na 'yan. Lalo itong si Tulfo, daming imbestigasyon, matapang sa una, pagdating ng wala na. Tapos wala na yung imbestigasyon. Nawala na naman. Katulad nung sa NTF-ELCAC na inimbestigahan din si Galvez at si Anyo. Pinaratangan niya rin na may korupsyon na mga nangyari. Pinalagan siya ni Galvez tsaka ni Anyo. Nawala na rin yan, yung investigasyon na yun. Puro lang itong pakitang tao rin si Tulfo sa investigasyon. Wala namang nangyayari. Doon sa Lotto na yun, inimbestigahan, wala rin nangyari. Ngayon, tahimik na rin. May usap-usapan na baka naareglo na ni Robles tsaka ni Lisa Ahas. Yan ang mabigat. Dahil puro imbestiga, wala namang nangyayari. Kaya itong sa PI, tsaka sa AKAP na to. Bagay, itong sa PI, tsaka yung AKAP, si Senator Amy ang nag-imbestiga nito. Sampal ito sa kanya pagka walang nangyari kasi sariling kamag-anak niya, sariling kadugo niya ang kalaban niya rito. Kaya sana may mangyari. Itong yung mga imbestiga ni Tulfo, ibang senador, walang nangyari. Parang papogi lang sa media. Na sinabi lang may ginawa sila, may inimbestigahan, pero wala rin naman. Wala rin nangyari. Kaya mga kababayan, tsaka mga solid ka DDS, mga kapwa OFW, nasa kamay natin ang pag-unlad at katahimikan ng bayan natin sa darating na eleksyon na naman. Huwag na nating iboto yung mga puro papogi lang na to, puro pasikat lang sa harapan ng kamera. Sa likod ng camera, wala rin pala. Parang kanta lang. Harap-harapan parang santo. Sa likod pala ng maskara, isa palang diablo. Parang kanta lang ng shackle. Kaya sana matuto na tayo kasi kaawa-awa yan nga, yung lagi kong sinasabi, hindi kaawa-awa, hindi yung para sa sarili na natin, para sa mga anak natin, sa mga mahal natin sa buhay na sa mga susunod na henerasyon na iiwanan natin. Yung sarili natin, wag na nating isipin. Doon na lang sa mga susunod na henerasyon na mga mahal natin sa buhay, mga anak natin, mga apo. Kaawa-awa naman pag wala na tayo, wala na silang makakamtan na maayos na buhay at maayos na pamahalaan. Manindigan po tayo sa katotohanan, wag sa pera.
sa kakarampot na salapi. Kasi itong mga politikong mga trapo, katulad ni Tambaluslos na to, pinapairal nila ang pera. Pero yung pera, sandali lang nawawala ito. Tapos, bibigyan kayo ng sisilawin kayo sa mga kakarampot na pera. Saan galing yung pera na yan? Sa inyo rin, sa atin rin, taong bayan. Yan ang buwis natin. Hindi naman yan galing sa sarili nilang bulsa. Winawaldas nila na sa halip na i-ano nila, gastusin nila sa tamang gastusin sa tamang pamamahala yung mga ibibigay nila sa tao na dapat para sa tao, ginagamit nila sa pansariling interest nila, sa sariling bulsa nila napupunta. Kaya sana magising na tayo. Nabudol tayo ng ng Uniteam. Uniteam Kuno ni Pulburon. Yung pala walang kwentang administrasyon din. Puro lang pangako, wala ring natupad. Kaya sana sa susunod, wag na tayong piliin at talaga natin yung politikong talagang magmamalasakit sa ating mga kababayan, sa kapwa natin at sa bansang Pilipinas. Wala na rin naman ang Marcos, talagang sira na rin sila sa taong bayan. Nawala na ulit yung pagtingin sa kanila ng taong bayan na magiging okay. Sa pangako lang sila naging okay nung pangangampanya, ngayon wala na. Kaya sana sa susunod na eleksyon, magising na tayo. Sana wag na tayo ron sa mga politikong plastic. Yun, yung mga Duterte, alam naman natin manungkulan ito para sa bayan, para sa tao. At hindi pansariling kapakanan ang inuuna. Kita mo na lang sa mga proyekto nila, hindi mo makikita ang pangalan at mukha nila. Etong mga politikong trapo, tulad ni Tambaluslos na to, at ibang karamihan ng politiko, tignan mo naman yung mga proyekto nila. Kahit mamigay ng pagkain, andun yung mukha nila, andun yung pangalan nila. Yan ba yung makatao? Yan ang mga trapong politiko. Pangangalandakan, tumulong sila. Pero hindi naman nila sariling bulsa galing yan. Sa atin din yan, sa buwis natin. Kaya sana mga kababayan, sa susunod na eleksyon, matuto na tayo. Yung mga sa Kongreso ngayon, yung mga party list na mga budol din, yung mga tingog party list, yung yan, yung kay Erwin Tulfo, yung AXI-IS, wala na rin yan dahil kunyango rin yan balimbing din yung mga Tulfo. Yung mga party list na mga, pati yung mga sumusuporta dyan sa mga makakalimang grupo, mga NPA. Yan ang mga hindi na dapat nating iboto. At yung mga senador na mga trapo. Yung bagay, yung mga kongresista, mga sa ano yan bawat distrito yan, hindi naman yan nasyonal. Kaya bahala na yung mga kababayan nila ron kung makikita kung yung may mga proyekto at may mga kawang gawa na ginawa sa kanila, siguro iboboto sila. Kung hindi, nasa kanila ang kamay. Yun lang mga
ka-DDS, mga kababayan, mga kapwa ko OFW, sa mga kayong dako ng bansa ngayon, ingat, ingat kayong lahat. Ingat tayong lahat. At mabuhay. Salamat din sa mga ah, subscriber ko at mga nakikinig, naniniwala sa sinasabi natin. Kung hindi naman, wala namang sapilitan, nasa sa inyo yan. May kanya-kanyang opinion tayo, may kanya-kanya tayong paninindigan, may kanya-kanya tayong nasa puso natin yan kung ano ang balak natin. Yung sa akin, opinion ko lang din yan. Ayun lang mga kababayan, mga ka-OFW, ingat tayong lahat, mga ka-DDS.